Kinben Book 6, Chapter 82. 78-70 ang score at lamang ng 8 ang Pampanga dahil sa biglaang pagputok ng galing ni Mark Parcon sa depensa at sa opensa. Pero sa huling possession ay tila nais itong tapatan ng Giant Slayer na napukaw lalo ang loob dahil sa husay ng ace player ng kanilang kalaban. Tila ba raw ang pagkawala nila Serna sa loob ng court ang naging mitsa upang mas galingan ito. At hindi ko pwedeng hayaan iyon. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili, ang mga manonood nga ay tila bumabalik na sa realidad matapos ang ginawa niyang left-handed double clutch shot sa harapan ni Parcon. Ang possession nga ay pumunta na sa Pampanga at dito na nga napangiti ng marahan si Parcon dahil nang mapunta sa kanya ang bola ay kaagad na nagpunta si Mendez sa kanyang harapan. Ang mga tingin nga nilang dalawa ay makikitang parehong determinado sa pagkakataong ito. Si Mark ay mas gagalingan pa raw upang ipakita sa mga malalakas na koponan na kaya nilang manalo sa pamamagitan niya kahit wala sila Serna, habang si Mendez naman ay napakasimple lang ng motibasyon sa tapatan nilang ito. Ang subukan kung kaya ba niyang tapatan ang ganito kahusay na manlalaro. Ang laban ni Giant Slayer at ni Hustler ay magsisimula na at walang kamalay-malay ang halos karamihan na ito ay magaganap na ngayong ikatlong quarter. Inatake nga kaagad ni Parcon ang depensa ni Mendez. Gagamitin nga niya ang kanyang tangkad, lakas at impormasyon na ibinigay nila Serna sa kanya. Sa pag-iwas nga ni Mendez sa kanya ay agad niyang pinatalbog ang bola papunta sa kabila niyang kamay. Isa sa ginagawa ni Mendez ay ang pagpunta sa dribbling hand kapag siya ay umiiwas. Naalala pa nga niya ang sinabi nila Serna sa kanya. Pero mag-iingat ka pa rin kasi pwede iyang bumuntot sa iyo. Hindi siya marunong sumuko sa depensa. Bumigla nga ng hinto si Parcon at dito na nga rin napahinto si Mendez. Agad nga si Ricky na nagpunta sa harapan nito at doon na nga si Mark umabante ng biglaan. Kasunod nga noon ay ang bigla niyang pagsandal kay Mendez. Binigla niya ito ng poste at si Ricky ay nagulat dahil doon. Sa lakas nga ng bangga sa kanya ay napatras siya at ito na nga ang ginamit na pagkakataon ni Parcon. Bumigla siya ng pihit at dito na rin makikita ang kanyang braso at siko na pinadaan niya sa kanyang defender. Mabilis namang lumayo si Ricky sa galawang iyon dahil nakita niya kanina ang move na iyon. Kaso si Parcon ay dumiretso na kagad sa basket at sa paghabol niya ay bigla na lang siyang bumangga kay Thompson. Napigil nito ang pagsunod niya at dahil doon ay naging si Magbuo ang katapat ni Parcon na bumigla ng iwas dito matapos ang isang biglaang pag-sidestep. Mas mabilis si Parcon kay Magbuo at sa pag-abante nga ni Parcon ay doon na siya tumalon patungo sa basket. Si Marky nga ay hindi basta nakahabol dahil sa pagharang ni Mikal at makikita naman nga si Carlo Ibanez na nagdalawang isip sa pagsabay rito dahil naalala niyang dalawa na ang kanyang fouls. Heto na naman nga si Mark Parcon na dumaktak sa basket at sa paglapag nito ay wala ng selebrasyong ginawa ito sa kabila ng hype na binibigay ng kanyang mga fans. Tumakbo nga kaagad siya para lapitan si Mendez kaso bumigla ito ng takas at ginamit ang katawan ng kakampi niyang si Ibanez na nagbigay ng screen. Agad namang ibinato nili ang bola rito mula sa inbound pass at sa pagsambot ni Mendez ay agad siyang hinabol ni Parcon. Dito na nga nagdilim ang paningin ni Mendez at naalala ang dunk ni Parcon. Tatapatan ko iyan, sabi nga ni Ricky sa sarili at sa pag-abante niya ay bigla niyang pinatalbog ang bola papunta sa kanyang likuran. Behind the back crossover, sabi naman ni Parcon sa sarili at agad niyang tiningnan ang galaw ng bola. Dumiretso nga ito sa kaliwang palad ni Mendez. Agad nga siyang kumaliwa subalit ang bola ay biglang lumampas sa bukas na binti nito at sa kabilang direksyon ito nagpunta na naging dahilan upang malampasan niya si Parcon na napaatras ng mabilis nang maganap iyon. Sina Coach Miranda nga at Lacer na sa bench ng Pampanga ay makikitang nakatayo. Napaseryoso sila sa move na ginawa ni Mendez at sa pagdating nito sa 3-point area ay bumigla ito ng hinto at talon. Hindi na siya naabutan ni Parcon. Si Olis nga ay sumubok pang habulin ito kaso hindi siya tumalon dahil nakaramdam siya na pwedeng pakagat lang ito ni Mendez. Dito na nga nasaksihan ng mga manonood ang magandang shooting form ni Ricky nang magpakawala na nga ito ng tres na agad na hinalit ang basket sa pagpasok ng bola. Pagkatapos nga noon ay makikita na lang si Ricky na agad na tumabi kay Parcon.
Nang makita naman ito ni Mark, ay bumigla siya ng layo at gumamit din siya ng screen at ito ay mula kay Paras. Tumakbo nga siya at agad siyang binatuhan ng bola ni Thompson. Sa paglampas nga ni Parcon sa gitna ay bigla na lang niyang iniiwas ang bola sa dumating na si Mendez. Ito na naman nga ang babantay sa kanya at hindi raw niya ito pagbibigyan. Sa pagbagal ni Parcon ay dito na nga niya tinalikuran si Mendez. Muli na naman niya itong pinostehan at alam naman ni Ricky na hindi niya ito kaya kung ganito. Lumayo ng bahagya si Ricky. Kaso nang gawin niya iyon ay doon naman bumigla ng turnaround jump shot si Parcon. Ang pagkakataong iyon naman ang ikinahabol ni na Ibanez at Romero. Bubutaan nga nila si Parcon mula sa likuran at sa pagbitaw nito ng bola ay doon naman nagdilim ang paningin nito. May lumitaw kasing dalawang palad para pigilan ng bola. Sa paglapag nga ng dalawang paa ni Parcon ay agad siyang tumakbo dahil natamaan ng bahagya ang kanyang bitaw sa bola. Nagmintis nga iyon sa basket at dito na nga makikita ang pag-atras si Thompson kay Magbuo para sa box out. Kaso gumamit si Marlon ng quick feet movement. Napatras ng malayo si Thompson at dito na nga tumalon si Magbuo para sa rebound. Kaso nangahawakan na niya ang bola ay napaseryoso na lang siya nang may bumangga sa kanyang likuran. Kumapit ito sa balikat niya at ang mga manonood ay napatayo at maging si Mendez ay napakuyom na lang nang makita iyon. Isang putback dunk ang ginawa ni Mark Parcon at ang mga fans niya ay nagwala ng sobra dahil sa play na iyon. Paglapag nga ni Parcon ay napakuyom pa ito at napasigaw dahil sa kanyang ginawang iyon. 2 puntos nga ang ginawa niya. Pero bago pa man siya makalimot ay bigla na niyang hinabol si Mendez dahil si Lee ay biglang ibinato ang bola sa dulo. Si Coach Miranda nga ay napasigaw na lang, "Tulungan ninyo sa depensa si Mark." Sigaw nito at doon na nga kumaripas ang takbo sina Paras at Olis. Pagsambot nga ni Mendez sa bola at sa paghinto niya ay siya naman pagharang sa kanya ni Parcon at mula sa magkabila niyang tabi mula sa likuran ay dito naman makikita ang pagdating ng dalawa pa nitong kakampi na sina Olis at Paras. Ang mga manonood ay napakuyom sa senaryong iyon. Habang si Coach Isaiah naman ay napasigaw kina Carlo at Maki para kuhanin ang bola. Si Mendez naman ay marahang napangiti. "Maliit na espasyo lang ang kailangan ko," sabi nga niya sa sarili at bumigla siya ng dribble pababa at nagpumilit siyang dumaan sa pagitan ni na Olis at Parcon. Napaseryoso naman si Parcon sa gagawin ni Mendez. Kung kaya hinarangan niya ito kaso lumampas agad ito at ang bola ay muling nakontrol ng palad nito ang dribble. Dumiretso kaagad si Mendez sa basket at hindi naman pumayag sina Olis at Parcon na gawin daw nito ang gusto nito. Itinodo nila ang paghabol dito kaso bigla silang lumampas dahil si Mendez ay marahang bumagal at tila ba sinadya niya iyon. Nagdilim ang paningin ni Ricky at dito na nga siya umatras at tumalon para sa isang jump shot. Sina Olis at Parcon naman ay napaseryoso dahil mula sa likuran ni Mendez ay naroon na si Paras para sa isang block mula roon. Alam ba niyang naroon si Vic? Tanong na nga lang ni Olis sa sarili dahil nang pakawalan ni Mendez ang bola ay wala man lang itong alinlangan. Napaseryoso naman si Paras dahil hangin na natamaan niya at sa paglapag nilang dalawa ay naging sandalan siya ni Mendez upang hindi matumba. Ang bola naman ay makikita ang mataas sa pag-arko at sa paghulog nito pababa ay napakuyom na lang si Mendez at ang mga manonood nang halitin nito ang basket nang walang kasabit-sabit sa bakal noon. Ang tatlong mga players nga ng Pampanga na malapit sa kanya ay napaseryosong napatingin sa kanya. Si Parcon nga ay biglang naalala ang unang beses na nakita niya ito sa SM Marilao at gaya ng naramdaman niya roon, hindi nga talaga ito matatakot sa kanya kahit isa siyang kilalang malakas na player sa Maharlika League. Dahil malakas na player talaga ang isang ito. Nasabi na nga lang ni Parcon sa sarili na agad na tinapik si Oli sa balikat. "Ang bola, huwag kayong mamangha kay Mendez." Sabi nga niya at maging si Vic Paras ay medyo natauhan din dahil medyo napatigil siya dahil sa nangyari. Ang mga manonood nga ay napatingin na lang kay Mendez na ngayon ay tinabihan kaagad si Parcon. Ang bola naman ay kay Paras ipinasa ni Olis at pagkatapos ay hiningi niya ito. Kasunod noon ay ang pagdaan ni Parcon sa kanyang likuran at agad niyang inatrasan si Mendez upang hindi ito makasunod. Nakuha nga ni Parcon ang bolang kanyang ipinasa at dito na nga napahanda ang depensa ng Calapan City.
Si Marlon nga at Marky ay napaseryoso dahil hindi raw pwedeng ganito. Hindi raw pwedeng si Mendez lang ang kikilos. Kung ito ang pumupuntos, ay dapat daw nilang ayusin ang depensa nila upang maging balanse ang kanilang kupunan. Dumiretso na nga si Parcon sa loob ng arko at nakita niya ang biglaang paghahanda ng dalawang big man ng Kalapan. Mula naman sa magkabila niyang tabi ay nakita niya ang pagkilos ni na Romero at Ibanez. Mukhang sa pagkakataong ito ay hindi na lang si Mendez ang kanyang dapat ingatan. Alam ng mga players ni Isaiah na hindi basta-basta mapipigilan ni Mendez si Mark. Marunong din palang bumasa ng nangyayari ang mga ito. Sabi na nga lang sa sarili ni Coach Miranda na napasigaw bigla upang ang kanyang mga players ay kumalat. Sa oras na mag-focus sa iyo ang depensa ng lahat ng kalaban, ito na ang pagkakataon mo para ipasa ang bola sa alam mong kayang pumuntos. Dahil nga sa iyo sila lahat nakatutok, ay hindi agad sila basta-basta makaka-react sa kakamping papasahan mo. Sa pagkakataong ito Kuya Mark, ito ang gagawin mo dahil sira ang overall defense nila. Naalala nga ni Parcon ang sinabi sa kanya nila Serna at dito na nga niya inatake si Magbuo at sa paglapit niya rito ay makikita rin ang pagkilos ni Lee. Ngayon na, Kuya Mark, hindi tayo matatalo rito. Lahat ng game plan na ginawa ko ay sinabi ko sa iyo. Nasambit naman sa isip nila Serna na napangiti nang ang bola ay biglang ipasa ni Parcon papunta sa likuran ni Magbuo kung saan ay naroon si Thompson. Nabigla naman sina Marlon at Lee dahil sa nangyaring extra pass. Si Magbuo nga ay kikilos na sana kaso bumangga siya kay Parcon at ang bola nga ay palapit na sa mga kamay ni Thompson. Natatalo na lamang para ilagay ito sa basket. Si Coach Miranda nga ay makikita ang ngiti na unti-unting naglaho dahil sa pagdating ni Mendez sa unahan ni Thompson. Ito ang sumambot ng bola at sa pagkakataong ito, bumigla nang iwas ang manlalarong iyon kay Mikal na biglang lumitaw para bawiin ang bola. Ang bilis! Sabi nga ni Mikal at makikita naman si Mendez na biglang ibinato ang bola sa dulo dahil naroon na nga si Maki Romero. Si Olis nga at Paras ay napaseryoso dahil nawala bigla sila sa depensa dahil sa pag-aabang ng pasa ni Parcon sa kanila. Ngayon, napatingin na lang sila kay Maki Romero na nagpakawala ng isang libreng layup sa dulo ng court. Si Mendez nga ay agad na tiningnan ni Parcon. Nabasa ba niya ang gagawin ko? Tanong niya sa isip at nang mapatingin naman ito sa kanya ay binigyan siya nito ng maliit na ngiti. Point guard ako at nabasa ko agad ang gagawin niya. Hindi siya passer kaya sa pinakamalapit na player niya ito ipapasa. At si Thompson iyon. Sabi nga ni Mendez sa sarili. Sila Serna naman ay marahang napakuyom dahil sa nangyari. Dito na nga tila lumalawak ang datingan ni Mendez at parang unti-unti na itong nararamdaman ng mga kalaban nila nang hindi nila namamalayan. Para matalo ang isang ace player din ang gagawa nito. 35 segundo na nga lang ang natitira sa ikatlong quarter at sa pagsambot ni Parcon sa bola ay dito naman lumitaw si Mendez. Marahan siyang napatras kaso umabante si Mendez. Ang lakas ng datingan nito sa pagkakataong ito. Seryosong-seryoso ang tingin at sa pagtabi nito sa dribbling hand ni Parcon ay dito na nga napasigaw sila Serna. Kuya Mark, ipasa mo! Bulalas nila Serna na napakuyom na lang nang hindi inaasahan. Ilalampaso sila ni Mendez kung mag-iisip pa sila ng gagawin. Sinisira raw nito ang game plan nila at sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay hindi ito nagustuhan nila Serna. Nag-react naman agad si Parcon nang marinig iyon kaso huli na siya dahil nadagit na ni Mendez ang bola. Ang mga kakampi naman niya ay agad nang dumepensa at gaya ng natural instinct nila sa laro, ang ace player ang naging focus nila. Sa paglayo ni Mendez ay siya rin paghabol dito ni na Olis para sa Parcon. Iyan ang malaki ninyong pagkakamali. Sabi nga ni Mendez sa sarili at sa pagdating ng tatlo ay bigla niyang ibinato ang bola ng mabilis. Isang quick extra pass iyon at nasambot ito ni Romero na mabilis na umatras sa 3-point area at tumalon upang pakawalan ng kanyang hawak. Hinalit ng bola ang basket at doon na nga pinatahimik ng score ni Romero ang Pampanga crowd. Dito na nga rin sumilbato ang referee dahil tumawag na nga ng timeout si Coach Miranda na hindi na natutuwa sa biglaang comeback ng Calapan City. Napatingin na nga lang siya kay Mendez at napatanong din siya kay Benji Lacerna. Effective ba ang game plan natin sa batang iyon, Benji? Tanong niya na nagpaseryoso kay Benji na makikitang nakatingin kay Mendez na inakbayan ni na Romero at Ibanez habang papunta sila sa bench. Ang resulta coach ng larong ito ang magiging sagot.
Seryosong sagot ni Benji Lacerna na napatingin din sa kanyang Kuya Mark na pawisang-pawisan. Napahinga na nga lang ng malalim si Mark Parcon sa pag-upo niya at dahil ito sa pagdepensa niya kay Mendez. Ang mabilis ng pagkilos ang biglang nagbigay sa kanya ng pagod. Makikita nga rin ang pagseryoso niya, lalo na nga nang mapigilan nito ang mga ginagawa niya na parte ng game plan nila ni Benji. Natapos ang ilang segundong timeout ng Pampanga. Gusto nga ni Coach Miranda na ubusin na ng mga players niya ang oras dahil 25 seconds na lang ang natitira. Si Lacerna nga ay pinapasok na rin niya at ito nga ang gagawa ng play sa huling possession nilang ito. Kalmado lang si Benji at napaseryoso siya nang si Ibanez ang lumapit sa kanya at si Mendez ay nanatili kay Parcon. Talagang gusto mo akong tapatan. Mahinang wika ni Parcon at hindi naman ang sagot ni Mendez. Hindi iyon ang gusto kong mangyari. Mahinang sagot ni Mendez na kinaseryoso ni Parcon na biglang nakaramdam ng kabog nang pagmasdan niya ang player na katapat niya. 5'6" lang ito pero pakiramdam niya ng oras na iyon ay mas matangkad ito sa kanya. Pilit na nga lang na iwinaglit ni Parcon iyon at mabilis na nga siyang tumakbo para sa play nila. Si Thompson at Mikal ay agad na pinalayo si na magbuo at sa basket. At dito na nga bumigla ng takbo si Mark papunta rito. Binigyan niya ng screen si Lacerna at sa pagbangga sa kanya ni Ibanez ay agad siyang tumakbo papunta sa basket. Si Lacerna naman ay agad na umatras kaso alam na ng kalaban na hindi siya umi-score at sa paglayo rin ni Ibanez ay dito na nga niya hinawakan ng bola. Ang kanila nga ring shot clock ay paubos na at sa pagkakataong ito ay napaseryoso ang mga manlalaro ng ibang team dahil si Lacerna ay magpapakawala ng isang tres. Nang pakawalan niya ang bola ay dito naman lumitaw ang palad ni Mendez at sinupalpal siya ng harapan. Si Mark Parcon nga at Olis ay nabigla sa nangyari. Si Coach Miranda nga ay nawala ang tuwa sa play na gagawin nila dahil sinira na naman daw ito ng manlalarong iyon. Bumulusok pababa ang bola at sa paglapag ni Mendez ay agad niyang nilampasan si Lacerna. Ang mga manonood nga ay napatayo at sa pagkontrol ni Mendez sa bola ay dito na nga napaseryoso ang lahat. Bago nga tumunog ang buzzer ay isang tres ang pinakawalan nito. Nakikita nga rin si Olis at Parcon na tumalon mula sa magkabilang tabi nito na nagdidilim ang paningin. Susupalpalin daw nila ang bola at ibabawi si Lacerna kahit ano pa man ang mangyari. Kaso alam na ni Ricky ang posibilidad na ito. Hangin nga lang ang tinamaan ng dalawa at hindi ang bolang pinataas niya ang bitaw. Sa paglapag nga nilang tatlo ay siya rin pagtunog ng buzzer at ang bola ay tila isang mataas na bahaghari na gumuhit papunta sa basket. Pumasok iyon at makikita ang gigil na imahe ni Mendez matapos iyon. Nakakuyom ang kamao at makikita rin sa labi nito ang angas na kung saan ay napasigaw pa ito. Ang mga kakampingan niya ay napaseryoso na lang at ang mga players ng Pampanga ay napakuyom na lang dahil sa husay ng manlalarong ito. Hindi pa nga roon natapos ang pangyayari dahil sa paglakad ni Mendez ay doon na nagwala ang crowd sa venue at ibinulalas ang apelyido niya. Papasok nga rin ang fourth quarter na lamang muli ang Calapan City ng isa sa score na 82-83. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.